Tamang-tama po sa nagbabagong panahon ang message ng Lord for today. At muli po kinuha natin sa Ecclesiastes yung kanyang mga salita. Ang pamagat po ng message ng Lord for today ay walang iba kundi seasons. Yan, pag-usapan po natin iba't ibang panahon sa buhay, hindi lamang sa mundo, kundi sa lahat ng bagay. Pero magpo-focus po tayo sa paano natin i-apply spiritually yung iba't ibang klase ng panahon or seasons sa ating buhay. Pero pag-usapan po muna natin yung characteristics of every season na meron po sa Earth. Kasi po hindi lahat ng bansa sa mundo merong 4 seasons. Sa atin dalawa lang naman, di ba? Rainy and summer. El Nino saka El Niña. Di ba? Pero sa ibang bansa kasi iba marami. So tingnan po muna natin yung una. Doon muna tayo sa spring. Ano po ba meron? Yan po kasi yung una. Susunod-sunod rin po natin ano yung nauuna sa kanilang 4. Una nga po yung spring season. Ito po yung time of renewal and growth with increasing daylight, rising temperatures, and the blooming of plants. Maganda po yung panahon ng spring. Di ba? Yan yung sikat na sikat yun sa Japan, yung pink blossom ba tawag doon or what? Di ba? Pinupuntahan talaga yun. Right? Ha? Cherry blossom, di ba? Ang ganda-ganda ng kulay nun. Hindi lamang yon, anywhere tayo magpupunta sa isang lugar na panahon ng spring, maganda yung makikita nating tanawin. I think walang sino mang ayaw sa spring time. Siyempre, lalong-lalo na yung kung meron man sa atin, pero sa ibang lugar kasi merong spring break. Di ba? Meron tinatawag na spring break at gustong-gusto yun ng mga estudyante. Magandang-maganda po yung spring kasi ito yung tagsibol, I think, na tinatawag. Diba? Kitang-kita yung pamumukadkad ng mga halaman, yung magagandang kulay. Sa bansa po natin, maganda itong panahon na ito. Napakaganda. Even though humid sa ating bansa, but I'm telling you, maganda po. Tama lang naman yung weather sa ating bansa sa Pilipinas. Hinahanap ng ibang lahi yung temperature natin na meron po sa ating bansa. Siyempre, ang susunod po sa spring, yung summer. Yung summer characterized by warmer temperatures, longer days, and abundant plant and animal activity. Kaya nga po maraming umuwi, di ba, summertime. Kasi yun yung panahon na na masarap mamasyal. Siguradong hindi tayo dadaan sa mga baha. Hindi babagyuhin yung picnic natin. Nung last vacation ko, talagang staycation po ako noon kasi talagang kasagsagan ng bagyo. Pero okay lang kasi mahilig po ako sa tag-ulan. Sorry syempre dun sa mga binabaha saka mga, walang masilungan, let's say. Pero isa kasi sa favorite kong panahon yung tag-ulan. Marami akong loaded from many memories po ang tag-ulan sa akin. And to be honest with you, laging masaya yon. Sa buhay ko po, personally, pag tag-ulan, maganda yung aking mga memories. Napaganda, especially nung kabataan syempre. At sa tuwing umuulan, naaalala ko yung lahat ng mga panahon na yun. Saka syempre, malamig ang panahon. Gustong-gusto ko yung nagpapaangge sa hangin na mayroong kasamang konting ulan. Masarap kasi napakiramdam. Napakasarap na pakiramdam. Nung tag-ulan. Pero itong summer, yung kasi yung bakasyon ko eh. Itong summer, maganda rin naman. Kasi maraming panahon din po, nagbabakasyon ako summer. Ngayon na lamang, hindi. Sadyang paiba-iba rin naman syempre ang mga bakasyon natin. Na kahit napakainit, di ba? Kahit napakainit sa atin, marami pa rin umuwi ng summertime kasi nga walang problema eh. Yes, mainit. Yes, ang traffic naman hindi nawawala. In the world po ang traffic, hindi lang sa Pilipinas. In the world. But at least bakante or free yung ating mga loved ones para magkaroon ng sama-samang excursion, di ba? And so on and so forth. Yung autumn naman po, marked by cooler temperatures, shorter days, and the changing and falling of leaves mula sa mga puno. Yung taglagas, unti-unti na nalalaglag yung mga dahon at nag-iiba na rin yung kanilang mga kulay. Marami nalulungkot kapag mga panahon na ito kasi parang sumasabay yung kanyang buhay. Diba? Ito kasi mga panahon na ito, sa mga seasons na ito, for some reason sumasabay minsan sa buhay ng isang tao. Hindi naman sa lahat. Diba? Hindi naman sa lahat. Pero yung autumn, ito yung panahon, especially pa sa Canada, ito yung maple leaves nila doon. Kasi di ba yung mga maple trees, marami doon. Ang ganda-gandang tingnan ng mga dahon na nalalaglag. Yan yung mga panahon na yung mga bata naglalaro sa mga dahon. Sa dami ng dahon na nalalaglag, din sila naglalaro.
At I think naranasan din natin yun nung tayo maliliit pa. Nung meron pang mga bukid noon, hindi pa subdivisions, hindi pa squatter area, yung mga bukid. Naranasan natin yun. Sino sa atin hindi nakaranas ng pumupunta sa bukid, nagtatatumbling dun sa mga dayami doon o sa mga damuhan? Sino hindi? Ang saya-saya, di ba? Andiyan yung mayroong garter ba tawag doon, yung tumatalon? Chinese garter. Andiyan yung luksong kabayo, luksong baka, luksong baboy. Maraming klaseng lukso kasi. No? Lumaki kami sa luksong baka eh. Yung pala, mayroong luksong baboy din sa ibang lugar naman. Ang saya-saya, di ba? Sa kabataan, ang saya-saya ng mga panahon na sa autumn. Kasi pwede maglaro yung mga bata. Wala tayong masisirang pananim kasi ani na eh. Mga natira na lang yung mga ipa doon or anumang mga naroon by that time. Siyempre, katulad po sa nararanasan natin ngayon at papasok na siya, yung winter. Winter is the coldest season with the shortest days and longer nights, often involving snowfall and animals hibernating. Ito, wala na sa Pilipinas itong mga nag-hibernate. Anyway, sa atin kasi marami naman everyday nag-hibernate eh. Yung mga matulog, parang huling tulog ko na to, kaya itutulog ko na lahat. Di ba? Ang daming nangyari sa maghapon, hindi mo alam. Ano? Sayang, ano? Alam niyo po ba na kung nabuhay tayo ng 70 years old, ang katotohanan, 35 years lang tayo talagang naging gising. Kasi ilang oras na natutulog sa isang araw? Ang tagal, di ba? Sa trabaho, natutulog din. Diretso ang tulog. Tulog na sa gabi, 6, 7, 8 hours, hanggang trabaho yun. Kung wala namang kasing ginagawa, kung pwede namang nap time, wala namang problema doon, di ba? Wag lang yun talagang kasagsagan ng trabaho, tinutulugan natin. Wala pong problema doon. Paminsan-minsan naman kailangan mo talaga ipahinga rin yung brain eh. Especially kung puro pasaway talaga sa mga tao dito. Lunchtime naman, bakit hindi natin kunin para ipahinga yung ating mga isip? Di ba? Wala naman pong problema doon. Wag lang yung habang nagdadrive natutulog. Kasi maraming ganyan sa atin, ang laging kinakatuwiran, nawalan ng break. Sabi ko nga kay Mrs. pag nakapanood ako ng ganun, dapat talaga yearly or every 6 months, chine-check yung mga driver. Kasi hindi ba, sunod-sunod sa atin yung ganyan, mga truck, ang laging katuwiran, nawalan ng break. Pero ang katotohanan, natutulog naman, hindi lahat. Iba talaga nawalan ng break. Kasi sa kapabayaan, siyempre na may-ari naman ng sasakyan, hindi pinapacheck. Dapat yun, merong regular na check-up yan. Lahat chine-check, di ba? Kasi laman ng kalsada lagi yan. Kaya hindi ba sunod-sunod yun sa atin yung ganyan mga aksidente sa langsangan? Sabi ko kay Mrs., sana meron talagang age na hindi na pwedeng mag-drive pati. Sorry na lang sa mga may edad na nagda-drive. Kaso, marami kasi mapapahamag pag siya. Hindi ba meron tayong napanood, biglang inatake sa puso, biglang na-stroke habang nagda-drive. Ano mangyayari sa mga sakay niya? Hindi lang yung sakay niya, di ba? Yung mga nasa labas. So sabi ko, sorry na lang sa mga may edad na talaga, kung nandun na sa ganung kalagayan ng katawan na mahina na, lagi nang may sakit, siguro it's about time na wag nang pag-drive, ibang trabaho na lang. Kasi maraming mapapahamak. Ayan, puro tulog tuloy yung mapag-usapan natin, di ba? Pero itong winter po, sa atin, again, itong winter kasi rainy season to eh. Hindi naman tinatawag na as in winter talaga. Yun po ang wonder naman ng winter sa ibang bansa. Hindi ba yung mga animals nag-hibernate sila? Imagine yung mga bear. Hanggang sa matapos yung season, tulog lang sila doon. At marami pang klase ng mga animals. Kakaiba. Kung pwede lang, inisip ko, kung pwede lang tao, ganun din, Nakapagtaglamig, talagang yelo kasi wala kang magagawa. Para ma-preserve yung energy, edi may hibernation din ng tao. Pero hindi kasi design ng Lord ang tao, nakatulad ng mga hayop, pag taglamig, nag-hibernate, bumabagal yung tibok ng puso, di ba? Yung iba namang hayop, kapag summer, hindi po ba yung mga dalagyata yun or what? Magugulat ka na lang doon sa tipak-tipak ng mga lupa, pagbukas mo, may mga isda pala doon. Di ba yung mga palaka, malaki palaka ganun din, pag nagtag-ulan, ang dami-dami na nila. Yung pala kapag summer, nandun lang sila nag-hibernate, gagawa sila ng parang kokon nilang something, nandun lang sila for the whole summer. Nag-hibernate din. Sabi ko, ba't kaya ang tao hindi nilikha ng Panginoon ganun? Alam niyo kung bakit ang tao walang hibernation period? Even though maraming natutulog, 9 hours, 10 hours, hanggang sa sumakit ng ulo, paggising masakit ng ulo sa haba ng tulog. Alam niyo kung bakit? Kasi mana tayo sa Diyos nating lumikha sa atin. He never slumbers. And He never sleeps. Pero maraming salamat, may tulog tayo, ay regalo ng Panginoon po ang tulog.
Wag lang natin sobrahan. Diba? Okay, merong gifted sa tulog, meron namang parang sumobra ang gift na tulog, and so on and so forth. Kung kailangan matulog, matulog. Kasi kailangan ng katawan yon. Iba-iba naman yung oras natin, di ba, sa ating pagtatrabaho. Pero wag lang sobra. So yun po yung meron tayo sa isang taon, hindi man Pilipinas, yung ibang bansa, merong spring, summer, autumn, and winter. Ngayon po, pag-usapan natin, the seasons often serve as metaphors for spiritual truths and human experiences. So, ilalapat naman po natin sa spiritual natin pamumuhay, yung spring, yung summer, yung autumn, or yung fall na tinatawag, at yung winter. Tingnan natin paano natin ma-apply spiritually itong mga bagay nito, yung mga seasons na ito. Kasi po, sa Bible times, even sa Israel ngayon, meron silang 4 seasons din. Maganda po sa bansang iyon, hindi masyadong malamig. Tama lang. Anyway, ang tawag po kasi sa area na yun na binigay regalo ng Diyos sa Israel, yung Fertile Crescent, pinakamagandang real estate talaga yun sa balat ng lupa. Hindi po totoo yung sinasabi ng mga tao sa bansang ito na sila rin yung sentro. Kasi kine-claim ng mga tao sa bansang ito, yun daw cube na iniikot-ikutan nila. Alam niyo ba, that is the center of the world? No, it's not true. Kung saan ang sentro, Diyos ang magsasabi nun. And you know what? The center, the timetable of the world, the universe, and mankind is Israel. Ang ganda po ng lugar na yun, the land flowing with milk and honey. Naalala ko po tuloy, ipapasok ko lang, kasi ang galing-galing talaga ng Panginoon in regards sa kanyang ipinapakitang pagmamahal sa Israel. Alam niyo po ba na bago yung na early 1900, nung kukunti pa lang yung mga tribo ng mga Israeli, ilan pa lang yung bumabalik, alam niyo po ba na barren land ang Palestine? Barren. For thousands of years, hundreds and thousands of years, nakatira doon yung mga Arabs. I will not call them Palestinians kasi yung lupa, Palestine, pero puro Arabs na yung tumira doon. Yung mga Arabs, ang tagal nang tumira doon, pero you know what? They don't care. If they care, walang tumutubo halos. Barren. But you know what? Noong 1947, and especially 1948, nung tumira na talaga mga Israelita doon, bumalik sila, naging berde uli yung lugar. Patunay na yung pangako ng Panginoon, nasa bayan niya. Di ba lagi natin sinasabi? Wala sa Canada yung pagpapala. Wala sa Angola, kung pupunta ka doon. Candaba, Canada, or what. Kasi dala natin yung pagpapala, mga kapatid. Ang lagi ko sinasabi din sa mga kapatid ang pumunta na ng ibang bansa, may enhance yung mga bansang pupuntahan ninyo. Actually, lalong magpapalain yung mga lugar na pupuntahan ninyo kasi anak kayo ng Diyos eh. Kaya nga sabi natin, whether you're in the city or in the barrio, pagpapalain tayo ng Panginoon. Sa probinsya man tayo tumigil after ng pag-abroad natin, dala natin ng pagpapala. Dala natin, katulad ni Abraham. Kung saan magpunta si Abraham, pinagpapala ng Panginoon yung pinupuntahan niya. Ganun din po sa atin. Ganun din ng Israel. Even now, biglang namukadkad, nag-bloom. Yung Palestine, yung lugar na yun, yung Israel, nung yung mga anak ng Diyos, yung Israel herself, tumira uli doon, nag-ipon sila. Tama yung sinabi ng Panginoon, di ba? Kapag nakita niyo yung puno ng igos, nagkakadahon na ulit, you know that the time, ito na yung symbol of the end of days. Kasi ang nagsimula po yung timetable ng huling panahon nang mabuo ang Israel. According po sa Biblia, noong 1948. Yun po yung unang araw sa pagdating ng huling panahon. Yes. 1948, 1947, 48. Ang ganda-ganda ng Israel. At yung pong technology meron ng Israel ngayon para yung desert mapabloom niya. Alam niyo po ba na ginagamit ngayon yan dito sa bansang ito? Hindi lang nila inilalathala kasi alam naman natin mga Ems, yung mga Arabs, ayaw na ayaw lang merong something na gagawin sila with Israel. Pero nakita niyo dito kung bakit berde na yung ilang parte ng disyerto dito sa bansang ito? Israeli technology po yun. Nang dahil doon sa Abraham Accord na sinimulan nung unang panahon ni Donald Trump, yun po yun, nagbibigay na silang technology. Ang isa po sa regalo ng Panginoon sa Israel kung bakit ang liit-liit, pero napakayaman, hindi lamang yaman sa pera ha, hindi lamang yaman sa armas. Mayaman po sila sa katalinuhan. Matatalino po ang anak ng Diyos. Hindi po ba madalas kong sinasabi yan kahit noon pa? Ang anak ng Diyos dapat matalino. Opo. Hindi ko sinasabing matalino sa kamunduhan, kasi merong talinong nanggagaling sa itaas. Yun po yung pinag-uusapan natin. Wisdom that is from above, not from below.
Napakayaman po ng anak ng Diyos yan. Yung Israel, napakayaman lang sa technology, sa security, sa paggawa ng mga armas, sa tactics. Ilan na naman yung tinalo nilang mga bansa, di ba? Nananahimik na naman sila ngayon. Balik na naman sa mga lungga nila. Yung kailan lamang ng gugulo for 3 years. Di ba? Less than 4 years sa Israel. Binigyan sila ng Panginoon ng talino. At hindi lamang yun. May sariling talino ng Israel, andun pa ang Diyos mismo kasama nila. And we know sa maraming digmaan sa Israel nung araw, marami silang digmaan na pinuntahan. Minsan hindi pa sila nakakarating, ang Diyos nang pumuksa sa mga kalaban. Ay, you know what? Yung po nangyayari sa mga kalaban ng Israel sa region na ito. Lahat ng Arab countries, alam nyo kung bakit hindi nila matalo Israel? Because they are confused. Isa sa po sa weapon na binibigay ng Panginoon sa Israel, yung kaya lang i-confuse yung kalaban. And God Himself, ng panahon ni Gideon, it was the Lord na nag-confuse sa mga kalaban. Ano lang naman ang ginawa nila Gideon? Konting apoy. Kasi ilan lang sila eh. Libo-libo yung kalaban, iilan lang sila Gideon, 300. Pero meron talinong nilagay ang Panginoon. Let us confuse them. Akala ng kalaban, makita yung mga tunog ng tambol, saka yung mga apoy, napapaligiran nila na sila. Di ba sabi nga nila, sumuko ka na, napapaligiran na kita. Nangyari talaga yun sa Israel. Sa katebang dami ng kalaban, iilan lang sila, pero matalino. Tama po yung sinabi sa Biblia. Paano ba tayo magkakaroon ng talino? The fear of the Lord is the beginning of knowledge. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya habang tayo po takot sa Diyos, lalo po tayong tatalino. Kung gusto po natin tumalino, magkaroon tayo ng respeto, takot sa Diyos. Then we will be wise. Yun ang panimulain po mga kapatid. Tapos ano ba sinabi sa Book of James chapter 1? Wise na nga tayo dahil mayroon tayong takot sa Diyos. Humihingi pa tayo ng karagdagan. Lord, dagdagan mo po ang wisdom ko. Ang sabi sa Book of James, ang Diyos daw nagbibigay siya. Kung talagang yun ang kailangan mo at hindi pa bago-bago isip natin, ibibigay niya. At ang Diyos daw, hindi siya maramot at the same time, hindi siya yung tipong i-guilt trip tayo or, wala siyang masamang tinapay na kailanman ibibigay sa atin. Pawang kabutihan ang binibigay ng Panginoon sa atin. Lagi ko naaalala yun kasi po, living witnesses po tayo sa nangyayari ngayon sa Israel. Yung mga nangyayari sa Old Testament, yung mga kagalagilalas na tagumpay na Israel against the enemies, nakikita natin ngayon yun mga kapatid. Hindi na nga lang sibat, hindi na mga kanyon, hindi na mga sibat, hindi na espada ang ginagamit nila. Mga modern weapons na. But they are still that ancient tribe sa Old Testament at yung paring ancient of days of God ang siyang tumutulong sa kanila until now. Kaya nga po ang dami natin na pag-aralan, di ba, patungkol sa mga wonderful, miraculous na dahilan kung bakit ang Israel nananalo even today sa mga digmaan. I'm telling you mga kapatid, hindi matatalo ang Israel unless the Lord says so. Kasi po sa Book of Revelation, mayroong mga bagay na mamarapati ng Panginoon na mangyari sa Israel. Mamarapati niya. Pero hanggat hindi po dumarating yan, itong mga taong ito, gaano man sila kayaman, pataasan sila ng mga buildings, yun lang naman ang kaya lang gawin, magpataasan ng pride ng mga tao dito. Kaya po never ako namangha. Never ako namangha sa ginagawa nila dito. Naglalaki ang mga building, napaka-high-tech or what. Those are, panapal lang. Panakip buta sa katotohanan, they are nothing in the sight of our God. Because they are serving a God na hindi nag-e-exist. Just a figment of their imagination. Yun po ang dahilan kung bakit hindi ako, maging kami dalawang mag-asawa, hindi kami mahilig magpapunta sa mga lugar na iyan. Isa lang talagang gusto namin puntahan Israel. Kasi lahat ng mga patunay naroon. Yung mga nilakaran ni Jesus Christ, nandoon. Yung Mount of Olives, nandun pa rin. Yung parte ng wall, nandun pa rin. Yung ancient people na pinag-aaralan natin sa Biblia, nandun pa rin silang lahat. Hindi sa mga bagay na narito sa region na ito. Kumaga, wala silang significance for us. Merong significance sa amin yung mga bagay na merong significance sa ating Diyos na buhay. So yan po. Tingnan po natin ha. So pag-usapan po muna natin yung spring. Paano natin siya ilalapat sa ating spiritual na pamumuhay? Nasabi po, yung spring, times of beginnings can be invigorating. Ito na naman, simula na naman. And spring offers brand new opportunities and possibilities. Pwede natin sabihin itong spring, halimbawa sa trabaho. Nawalan po nangyari, umalis tayo, or natanggal tayo sa trabaho,
Ako po excited lagi kapag meron akong bagong trabahong papasokan. Yung unang-unang araw, chine-cherish ko po yun. Una, maraming salamat sa Panginoon, may trabaho ulit. Pangalawa, alam ko yung malaking adjustment. Nako, 2 months adjustment to ulit. I must prove myself na naman kung worthy ako sa trabaho ko. Kasi ganoon naman sa trabaho, we must prove na talagang tayo karapat-dapat i-employ, di ba? Yun naman tinatanong ng HR eh. Tell me, bakit ka naman namin i-employ? Bakit ka naman namin i-hire? Wala lang. Hindi kasi pwedeng wala eh. Di ba sasabihin natin kung ano meron tayo, yung strength natin, and ano may tutulong natin sa kumpanya. Tinatanong yan. Mahalaga yon. Ganun ulit. Sa tuwing ako, nakailang lipat na rin ako ng kumpanya for those many years, yung excitement nandun. I'm not really fearful, but I'm more as excited. Ano uli yung dadatnan ko? Sino uli yung mga tao? Paano ko naman ipoprove na naman sarili kong tama ako sa posisyon binibigay nila, even sa salaryong ibibigay nila, and so on and so forth. So another opportunity, saka excited na naman. I'm really, really excited. Kadalasan nga, minsan pag ini-imagine natin yung trabaho, parang siguro, yung kape nila doon, laging may cream, siguro, may machine, coffee machine or what. Kaso pagpunta mo, wala pala lahat yun, magbabaon ka ng sarili mong kape. Kasama yun. Ako, mag-a-adjust ako. Walang tiboy. Dati may tiboy. Ngayon, ako mismo magtitimpla ng sarili kong kape or what. Pero after a while, after 2 months, wala na lahat yun. Everything is back to normal. Ang matitira na lamang to prove myself worthy of my salary in my profession sa opisina. That will go on every day ng aking buhay abang ako nandun sa kumpanya. Yes, yun po ang totoong nagtatrabaho sa isang kumpanya. We must prove ourselves every day. Kasi merong prerequisite, merong kapangyarihan ng kumpanya, hindi ka nakatulad ng dati, ningaskugon ka lang pala, so goodbye. Sa amin po yun. Kasi po sa advertising, meron kaming motto. You're only as good as your last performance. Kahit nanalo ka pa ng 5 award kahapon nung 1 linggo, yung ngayon pa rin ang pag-uusapan natin. Kung sino ka ngayon, ano yung gagawin mo para sa kumpanya today, this day. Kaya po maingat dapat. Hindi lamang kami, dapat tayong lahat, ganun nating pag-ingatan, mahalin, tratuhin ang bawat trabaho nating bawat isa. Nasa ganun, pag sahod natin at the end of the month, we are worthy of it. Pinagpaguran ko ito. Okay? Kung gusto po nating magkaroon ng magandang karir, tratuhin nating mahalaga ang mga kumpanya natin at mga trabaho. Part and parcel na po yung nakakaaway minsan yung mga kasama sa trabaho. Kung nakaharap ka lagi sa ibang tao, especially yung mga nasa trabaho ninyo, humaharap lagi sa mga customers, ganun talaga, parte ng trabaho natin yan eh. Ganun talaga. So mahalin po natin, ipinapasok ko lang, mahalin po natin kasi opportunity yan from our God. Ngayon meron po sinabi si Pablo sa Galatians 6:10, talking about opportunities. Sabi ni Pablo, so then, kaya nga mga kapatid, while we have opportunity, let us do good to all people, and especially to those who are of the household of faith. Para sinasabi ni Pablo, pamilya kayo, may kapitbahay, kaya nga, makipag-aysa sa mga kapitbahay natin, kasi tama yun, especially sa loob ng pamamahay, syempre, dapat magkakaayos tayong lahat, nagmamahalan. Di ba? Sa ating mga literal na mga pamilya, hindi po pwedeng, di ba, yung tampuhan system kasi, alam ko kasama yan sa Filipino life eh. Hindi pwedeng walang tampo eh. Lagi may tampo, lahat na lang tampo. Ang problema nga natin naman, wala naman yung tampo kasi normal lang ang tampo eh. Pero kapag yung tampo, 1 taon na, 2 taon na, may tampuhan pa, yun po ang problema natin, karamihan ng mga Pilipino. Namumuhay sa tampo. Ba't hindi pa i-let go yung mga bagay na yun? Di ba? Especially Kristiyano tayo. Forgive, sabi ng Lord. Forgive and don't forget. Mali po yung sinasabi nilang forgive and forget. No, it's not. Forgive and do not forget. Ano yung nangyari? Bakit nangyari? Ano yung naging resulta? Paano siya nga ayusin? Do not forget all of those things. Kasi lesson learned. So, wala pong forgive and forget. Kasi ang katotohanan, walang nakaka-forget. Wala. Ano po yun? Self-deception. Hindi, ayaw mo na yun. Nakalimutan ko na yun. Hindi totoong nakakalimutan. So, do not forget, but do something positive about it. Sa tulong siyempre ng ating Panginoon. Especially daw saan? Sa household of faith. Tayo dito nakakonti lamang, wala pa tayong 50 or what. Kung meron man tayong mga tampuhan or something against each other, i-let go na natin yan, mga kapatid. I-let go na yan kasi alam niyo, hindi naman nakakatulong yan eh. Hindi ko sinasabing meron ngayon ha.
this is in general, sa lahat ng mga churches, hindi nakakatulong yung mga tampuhan sa loob. Never ever nagkakaroon ng positive effect yung mga tampuhan. At kung meron man, hayaan natin yun. Di ba? Hayaan natin sa ating Panginoon. So, kung sino man daw ang dapat magpakita ng pagmamahalan ng lalong-lalo na dito po sa loob ng simbahan, kung paano sa loob ng tahanan natin sa ating mga pamilya, ganun din. Kasi po, hindi maganda, di ba, na isang pamilya, sila nag-aaway-away doon, nagkakatampuhan, minsan silent treatment. Merong silent treatment, merong, ano ba tawag dito? Mga blind items na pinag-uusapan sa loob ng bahay. Tapos malalaman ng kapitbahay, kung sino pa yung kaibigan ng anak, mas alam pa niya, kung sino pa yung laging kakwentuhan ng nanay, mas nakakaalam. Tapos sa loob ng bahay, silent, yung pala may nangyayaring ganon. Hindi po maganda yung ganon. Hindi yun ang disenyo ng Panginoon sa isang pamilya. So, take daw every opportunity, magmahalan, magpakita ng kabutihan. Sabi po dito, do good. Action po ito. God requires actions sa mga ganitong mga bagay. Hindi yung tipong, isang taon na tayo nagpapansinan na mayroon ba problema? Walang problema. Diba? Pinakamaganda na nga yung wag na akong umimik eh. Diba ba may mga ganun eh? Ayaw mo nun, hindi na lang ako umimik para walang away. Parang nilagyan lang ng malit na tape. Nilagyan ng ng transparent tape yung gripo, yung tubo ng gripo. At ganun po ang nangyayari doon, lumalaki rin lang siya. Andun siya, paminsan-minsan may tulo, at worse, lalaki rin yon at lalong magiging mahirap later on kapag yung problemang inaalagaan, ikinikip, ay lumaki ng lumaki. So action po ito. This is a command that requires action. Do good to all people, Christians man or hindi. And yun nga po, especially po sa ating simbahan. Ang sabi po rito kasi yun yung spring. Ngayon po itong spring, hindi naman natin sinusunod yung spring na as in, first quarter ng taon, spring. Every day can be spring in our life, syempre. I have to say it, even though I know that you know it, but each and every day can be spring sa bawat isa sa atin. Meron talagang spring sa earth na sinusunod tayo, meron din namang spring sa ating buhay bilang tao. At spiritually, meron din naman. Especially po sa spiritual, kasi po ito yung talagang kinakount ng Panginoon. Lahat ng ginagawa nating mabuting bagay, yun ang tinitignan ng ating Panginoon sa atin. Kasi dun siya tuwa. So pangalawa po, after ng spring syempre, ayan, mayroong summer. The seeds we planted during spring have matured na into full-size plants. Some of you are close to the harvest na. So, since malapit ng harvest, do not give up. Di ba, isa rin po sa sinabi sa Biblia yan, na yung bago magsasaka, talagang matyaga siyang babantayan yung kanyang mga tinanim. Babantayan niya against what? Siyempre, yung mga ibon na kumakain doon, sumisira. Even yung mga insects, kaya di ba, nilalagyan insecticides. Pati yung pataba yung lupa, i-make sure ng farmer, mataba yung lupa para lumaki na maayos. Ngayon, huwag siyang manghinawa sa ginagawa niya, di ba? At hintayin niya yung harvest, kasi darating yung harvest. Hintayin niyo, do not give up. At mababasa po natin sa Galatians 6:9, ang sabi po dyan, Let us not grow weary while doing good. For in due season, at yung season na ngayon, yung pag-ani, we shall reap it if we do not lose heart. Kaya nga po yung pagtitiis, di ba kasama dun yung sa buong Espiritu yung pagtitiis, magtiis po tayo. Anyway, yung pagtitiis naman na ginagawa natin, hindi naman talaga kasing klase ng pagtitiis na nangyayari ngayon sa mga bansang ginegera eh. Di ba, ang Ukraine hanggang ngayon, ang mga tao doon, ganun pa rin ang kalagayan nila. Walang makain. Alam mo ba yung mga kwento na yon, kahit yung panahon ng ISIS, dito sa region na ito, kahit papel, kinakain na nila, yung dyaryo, kinakain nila. Yun ang tunay na kailangan magtiis. I believe, wala naman sa atin ditong dumaranas ng ganung klase ng pagtitiis. Di ba? Wala naman eh. Nasukat talagang ikawindang ng ating spiritual life, ikawindang ng ating isip, or what. Wala naman talaga eh. Kaya maganda po isipin natin na Lord, tulungan mo ako na lalong magtiis kasi po maraming salamat. At least ito lang yung aking kinakaharap sa buhay. Saka anyway, hindi ba sinabi naman sa Biblia, hindi naman tayo bibigyan ng Panginoon ng pagsubok na hindi natin kaya. Siya pa nga ang gagawa ng paraan para mapagtagumpayan natin yung pagsubok na yon. Kaya nga po kung tutuusin, almost impossible yung Kristiyanong talunan eh. Almost impossible po yung mga kapatid. Dapat po walang Kristiyanong talunan. Kasi yun na lang sinabi na yun eh.
Hindi tayo bibigyan ng Panginoon pagsubok na hindi natin kaya. So, lahat ng pagsubok na meron tayo, kaya natin. Ngayon, sabi po doon, hindi pa natapos doon. Kasi marami kasi kahit kaya niya naman, hindi niya kaya for some reason. Sabi ng Panginoon, hindi lang yun. Ganun ba, hindi mo kaya yung pagsubok na ibinigay ko sa yung kaya mo? Okay, ako rin na magsusupply sa iyo ng kapamaraanan para mapagtagumpayan mo yung pagsubok na ibinigay ko sa iyo na kaya mo, na hindi mo kaya. Siya pa rin ang bibigay ng instruments, ng kapamaraanan para yung pagsubok na kaya natin, na hindi natin kinakaya, mapagtagumpayan natin. Kaya po, doon na lamang sa simpleng sinabi niya sa Biblia, imposible, almost impossible na may Kristiyanong talunan. Gagagawan na lang po natin yon kapag tayo Kristiyanong talunan. Kasi given na sa Biblia, walang pagsubok akong ibibigay sa iyo nang hindi mo kaya. Number 2, kung hindi mo man kinakaya yung pagsubok na binigay ko sa yung kaya mo, pero for some reason hindi mo pa rin talaga kinakaya, ako pa rin ang tutulong sa iyo para magawan mo ng paraan. Nakayanin mo yan. Saan pa tayo pupunta doon sa dalawang pangako na yan? Bakit hindi pa natin kakayanin? Bakit hindi pa? Ang isa sa masakit, di ba yung mga simpleng tampuhan? Anong bunga ng simpleng tampuhan sa simbahan? Nangawala ang tao, di ba? Lagi natin sinasabi, ano na naman ang kinalaman ng Panginoon sa inyong dalawa? Kayo ang nagtampuhan, nawala kayo sa paanan ng Panginoon. Ano kinalaman ng Diyos na naman sa tampuhan ninyo? Di ba? At we know, maraming ganyan ngayon, even sa ating simbahan. Hindi gumadalo, hindi ginagawa ang kanyang ministry. Why? May katampuhan kasi. Ano kinalaman ng Diyos doon? At nawala tayo sa paninilbihan sa kanila, sa Kanya. Sabi ko sa inyo, magtampo na ang bigas sa atin. Di ba? Magtampo natin tayo sa bigas, magtampo ng bigas sa atin. Wag lang ang Diyos. Pag ang Diyos ang nagtampo sa atin, which is of course impossible. But imagine ninyo kung yung Diyos na nagsusupply ng lahat ng pangangailangan natin, yung Diyos na nagpapatakbo sa ating mga cells, yung Diyos na tumutulong para mag-regenerate yung ating mga parte ng katawan, magtatampo sa atin, what will happen to us? Pero hindi ba? Simple lang, di ba? Hindi nagkaintindihan, nagkatampuhan, hindi na dumalo sa pagsamba. Wag na yung pagdalo. Hindi na sumamba sa Diyos, hindi na naglingkod, hindi na ginawa yung ministry niya sa ating Panginoon. Nakita niyo yung danger ng may tampuhan? Ang liit-liit lang yan, pero tampo pa lang yun. Nangawala na sa piling ng Panginoon. Instead na tumutulong sila sa atin, sa pag-aalaga sa mga bagong kaluluwa, where are they now? Tapos sa sahod at the end of the month, masarap kayang tanggapin yung sahod na yun at the end of the month kung alam natin nagkukulang tayo sa Diyos. Ako po kasi hindi ko kaya yun eh. Ako po personal, akin lang po ito kapag hindi worthy yung sahod sa akin at the end of the month, hindi ko siya masyadong for me hindi ako masyadong worthy dun sahod na yun. Pero pag alam kong ako pinaghirapan ko to, I am really worthy of this salary. Kailan ba ako huling umabsent sa trabaho? Wala. Kailan ba yung huli? I don't know. Why? Kasi gusto ko kumpleto. Pag sumahod ako, ito yung pinagtrabaho ko sa isang buwan. Even though yung iba kasi, di ba, gamit na gamit yung sick leave. Of course, normal yon, legal yon. Pero yung bang hindi naman sick, pero gumagamit ng sick leave, maraming dahil kung ba't hindi pumapasok. Tapos at the end of the month, masarap ba tanggapin yung sahod na yun at the end of the month? Di ba sa Biblia po, alam niyo po ba sa scripture, everyday ang sahuran? May mga arawan doon yung sinasabi sa Biblia, di ba? Na paglubog ng araw, ito na, babayaran na silang ganyan. Ang sarap ng feeling noon, yung mga tao na yun, sa Bible po, yung eksena na yun, na nagtrabaho sila maghapon, tapos at the end of the day, pawis na pawis sila, pagod na pagod, tapos ibibigay yung sahod na gano'n. Naku, talaga naman. Hindi na gagamitin yun sa mga bagay na walang kapararakan. Ang unang paggagamitan doon, siyempre, alay sa Panginoon. Pangalawa, family. Kaya nga po, mahalin natin yung mga sinasahod natin at the end of the month. Kasi papasahod na naman after a few weeks, di ba? I'm telling you, mahalin po natin yung trabaho natin at make sure na yung sinasahod natin na pinaghirapan natin, magamit naman sa mga bagay na tama lang na pagkagastusan. Di ba? Especially po, nagbabago ng panahon ngayon, mga kapatid. Ito pong 2030, maraming masasagasaang trabaho. Sa dawn of AI, lalong-lalo na, marami na pong nasagasaan at even yung pong profession ko, nasagasaan na. Mahalin ang trabaho meron ngayon.
magkano man ang sinasahudan, make sure walang tatapon. Hindi yung parang kumain lang tayo ng kanin, pagtapos mga kalahati ng kanin nakakalat sa lamesa o nasa lapag. Huwag ganun. Kailangan po maging masinop tayo, especially nowadays. Maging masinop po tayo sa bawat halaga, sentimo na tinatanggap natin. Huwag tayong gagastos sa mga bagay na hindi naman talaga mahalaga. Okay? Payo ko lang po ito, advice ko ito. Advice ko lang po ito kasi we really have no idea kung hanggang saan lang ang trabaho natin. Kasi for surprise lang yan. It will be a surprise. Mapalad yung mga sinabihan a month in advance, 1 week in advance, pero meron po kasi the same day. Goodbye. Okay? So mahalin natin ang Panginoon, mahalin natin ang trabaho natin, mahalin natin yung sinasahod natin at the end of the month. So, sa pagtatrabaho, sa pinag-usapan po natin ngayon, ibabalik natin dyan sa trabaho naman o sa church, kung meron tayong ginagawang mabuti para sa Panginoon, huwag tayong manghinawa. Tuloy-tuloy lang. Alam ko, minsan nauuyam na rin tayo, minsan naiinis na rin tayo, minsan, hayaan mo na siguro yan. Puro problema na lang yan. Tiisin na lang natin mga kapatid. For the Lord. For the Lord. Kasi malay naman natin isang araw biglang hinipo ng Panginoon habang natutulog, numagising, ibang-iba na siya. Kasi may mga taong ganun, di ba? For some reason, biglang nagbago. Hindi ko sinasabi yung mga bipolar, ha? Hindi yun, kasi sakit yun eh. Yung talagang biglang naging positibo. No? Biglang nawala. Yung pala, hinipo ng Panginoon. Who knew? Who knew, di ba? Tayo pala yung ginagamit ng Panginoon para one day, itong taong to, ayan na, bilang paggising, biglang nasa summer season na siya ng buhay niya that day at napakaganda na kanyang gising. So, do not lose heart sa mga bagay na ito. Hintayin natin. Darating yung mga bagay na mabubuti na nanggaling sa ating Diyos. Siyempre pa yung autumn. So, your hard work is beginning to pay off. It is easy to get prideful na kasi ayan na eh. Di ba? In this season, and think that your success is all your own doing. Mag-iingat po tayo sa kayabangan. Huwag tayo magiging boastful, huwag tayo magiging mayabang. Alam niyo po ba, ang Diyos kasi, isa yan sa ayon-ayon ng Diyos. Ayaw ng Diyos sa mayayabang. Di ba, sabi nga, pride goes before destruction. Yung daw mga boastful sa buhay, especially hindi kumikilala sa Diyos, they are fools. Anong pinagyayabang nila? Napag-aralan natin mga nakaraan, di ba? Yung hindi nabanggit, pero yun ang pinatutungkulan. Yung lalaking mayamang nakaupo, nagkakamal siya ng pera. No? Tapos nakaupo siya, sabi niya, nako, wala na akong mapaglagyan ng kayamanan ko. Di ba? O ng mga ani. Magtatayo ako ng mas marami pang kamalig. Di ba? Yun ang plano niya. Yun naman talagang buhay niya eh. Mag-business, kumita, bumili, magtayo. Ang sabi ng Panginoon, you fool. You fool. Isa kang hangal. Hindi ba alam na sa gabing ito kukunin kong buhay mo? Ngayon, saan papupunta lahat ng yan na pinag-i-spendan mo ng time? Saan mapupunta yan? Wala. Ngayon, let me tell you something. Kung meron man tayong pinag-i-spendan ng time ng sobra-sobra, mag-spend tayo sa mga bagay na kumikita tayo, mga kapatid. Pinagkakakitaan. Kung hindi man kumikita, nagpapatalino. Kung hindi man tumatalino at kumikita, nadadagdagan yung ating experience para mas magaling tayong mga trabahador or workers. What I'm telling is, nag-i-spend na rin lamang tayong time sa maraming bagay. Bakit pa hindi sa mga bagay na kapakinabang? At least meron pa tayong nahita. Yung pamilya natin, maipapakain pa natin yung kinita natin doon sa ginagawa natin na yun, nakatagal-tagal na. Pero imagine, di ba, mga tao ngayon, nag-i-spend ng mahabang oras saan? Saan? Sila pa nga nag-uubos ng pera eh. Babayaran nila para magamit nila. Pagtapos nun, ano mangyayari? Wasak ang mata. Maraming chores hindi nagawa. Sariling pamilya, hindi maharap. Nasaan na yung family time? Asan yung kwentuhan time with the family? Wala man lang naging walang hita, di ba? Tell me, kahangalan ba yun o hindi? Kung mag-uubos tayo ng time, something beneficial, hindi lamang sa sarili natin, lalong-lalo na sa pamilya, and of course, lalong-lalo na sa ating Panginoon. Kasi at the end of the day, yun nahahanapin ng Panginoon. Maraming salamat sa iyo, anak. Nakita ko pag meron kang time, lalo ka nagpapakita ng pagmamahal sa iyong mga anak. Kapag meron kang time, nag-aaral ka pa para lalo kang tumalino, madagdagan yung iyong kaalaman sa iyong hanap buhay. Hindi lamang yun, anak. Kapag meron kang time, nakikipag-usap ka sa akin at nakikipag-usap naman ako sa iyo. Yun po ang tinitingnan ng Panginoon.
So if I were you, kung meron kayo mahabang oras, consider what I'm saying. Kaya inuubos natin sa mga bayang walang kapararakan, then we are fools. Malaking kahangalan yung ginagawa natin. Okay? Ang sabi po sa Galatians 6:14, kasi kayabangan ng pinag-uusapan, di ba? Sabi ni Pablo, but far be it from me to boast. Lord, wag mo akong turuan maging mayabang kasi ang dami-dami ko ng mga ministry na gagawa sa iyo, mightily. Wag po, Panginoon. Except, I will boast in the cross of our Lord Jesus Christ, by which the world has been crucified to me, and I to the world. Yun daw po, kung tayo magmamayabang man o magmamalaki, wag na yung pagmamayabang, pagmamalaki na lang, ipagmalaki natin si Kristo at yung kanyang ginawa sa atin. Ang ganda ng ganun, ano? Di ba iba kasi, maraming salamat sa Panginoon. 11 digits. 11 digits po ang yaman namin sa bangko. Isang katerba ng aming kotse. Binili pa namin sa ibang lugar. Isang kotse ko po, 30 million na ang halaga. Nasaan sila ngayon, yung mga taong yun? Nasaan yung mayayabang na yun? Nasaan? Kinukuha na isa-isa yung mga sinasabi ng pera nila, di ba? Hindi lamang yon, they will spend the rest of their lives in jail. At mas masawal pa doon, yung pangalan ng mga pamilya nila, kinaladkad nila sa putikan. Sa tuwing mababanggit kayo yung pangalan, nadala ng bata, nakapangalan nila, kamag-anak nila, ay, anak ka pala ni Kwan, yung, ay, pinsan ka pala ni Kwan. Even nga, kumpare-kumare lang eh. Ay, di ba kumpare mo yun, yung nakakulong ngayon? Nakita niyo yung pangalan kung paano nakaladkad sa lusak. Yun ang pinakamasakit sa lahat. And hindi lamang yung mga kapatid. It will be written forever hanggang sa end of the world sa history of the Philippines na itong mga taong ito, ang mga pangalang ito, kinaladkad ang buong Pilipinas sa kahihiyan. Parang pangalan ni Rizal, de Bonifacio. Parang si Del Pilar, pag nabanggit yung pangalan, ay si Jose Rizal, namatayan para sa bayan. O si Del Pilar, so on and so forth. Pag nabanggit ang pangalan nila saan? Sa kahihiyan. At ayaw natin mangyari sa atin yung mga kapatid. Never. At lalong-lalo na kung ayaw natin mangyari sa sarili natin, ayaw ng Diyos mangyari sa atin ang bagay na ito. So, wag tayong maging mayabang sa Diyos. Kundi, ipagmalaki natin ang Panginoon. Na anumang meron tayo nang galing ito sa Panginoon. I will tell you a story, even though labas dito. Again, my life story. Naalala ko po na hindi pa ako marunong mag-computer. Pinagpalit ko sa Panginoon yun kasi ni mouse hindi ako marunong eh. Kaya lagi kong ginagawang biro yun eh. How to learn the mouse. Diba? How to use the mouse. Kasi dumaan po ako dyan. Hindi ako malalagay sa posisyon ko ngayon. Alam niyo po ba na bago ako nag-aral gumamit ng mouse or any software na kailangan ko sa graphics, bumili muna ako ng libro. Wala akong computer, wala akong knowledge ever sa computer or any software, but meron na akong libro. Binabasa ko po yung ganyang kakapal na libro. At alam niyo mo ginagawa ko? Kasi wala akong access eh. Wala akong access. Wala akong alam sa computer. Wala akong alam lahat sa mga bagay na yan. Ini-imagine ko na lang po yun. Habang binabasa ko, ini-imagine ko siya. I am preparing myself sa mga bagay na ibibigay pa lang ng Panginoon. Ako po by the book. Hindi pa ako nagtatrabaho sa ganung kumpanya, hindi pa ako humahawak ng instrumento sa kumpanyang iyon. Meron na akong libro, pinag-aaralan ko na. Para pag hinipo ko, meron na akong nalalaman. And I continue learning and learning and learning and learning. Habang siyempre nagsisilbi sa ating Panginoon. Susi sa tagumpay sa buhay, hindi po misteryo yun mga kapatid. Andiyan na ang Panginoon. Siya na ngako. Kung tayo magsisilbi sa Kanya, hindi natin intindihin yung mga tampo-tampo na yan, magpo-focus lamang tayo sa ating Diyos. Giginhawa ang buhay natin, nandun ang tagumpay sa buhay. Hindi lamang yun. Darating time po, hindi na natin paghahandaan lang yung ngayon. Darating time, talaga ang Lord na rin ang maghahanda ng future natin. Yun naman kung talagang iniligay natin ang ating mga buhay sa ating Panginoon at hindi tayo nagmamayabang sa Kanya. Kalimutan nyo na yung mga self-help ng mga libro na yan. Kalimutan nyo na yan. Biblia lang po ang basahin natin. Nandyan ng lahat. Para sa ikatatagumpay ng buhay ng bawat. Hindi lamang Kristiyano. Even the non-Christians, magsimula sila doon.
Diba? At pararamdam sa ng Panginoon, anong buhay kapag nakay Kristo. So, huwag tayong maging mayabang, even though ang dami nating pera, ang dami na natin nagagawa, let's say, ang ipagmalaki natin, yung ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. And of course, yung winter, panghuli po dun sa 4 seasons. So, your responsibilities and hard works are winding down na. This is the time of finishing well. It is a period of rest, restoration, and reflection. Mga kapatid, napakahalaga po nung hindi lang minsan ng quiet time. Damihan po natin ang quiet time with the Lord. Alam niyo po ba, sa quiet time, doon nagbubuhos ang Panginoon ng talino? Na after natin mag-aral, at iniisip-isip mo lahat ng pinag-aralan natin sa mga Bible studies, even sa mga narinig natin sa message, kasi i-extend ng Lord yun, i-expand pa niya. And this time around, kayong dalawa na nag-uusap. And don't forget about the scripture. Dapat hawak din natin ng Biblia. Kasi patuloy na makipuusap sa atin ng ating Diyos na buhay. Habang tayo nagpapahinga, ay, maraming salamat sa Panginoon. Then it's about time. It's about time. Ako, natutuwa po ako kasi meron ako sa umagang 15 minutes para mag-drive from dito hanggang opisina. Yung 15 minutes, ini-spend ko po yan sa prayer. Iniisip ko na lahat ng dapat ko ipag-pray. Sayang kasi eh. Anong gagawin ko habang... Alam niyo po ba, minsan sinubukan ko hindi nagpe-pray habang nagda-drive? Bore na bore ako. tamad ako mag-drive. Tamad na... Kasi kung hindi ako nagpe-pray, after ko po mag-pray kasi, praise and worship, siyempre na nakikinig ako. Or siyempre ngayon, Pasko. Nakikinig ako ng Christmas song about our Lord Jesus Christ. Sinubukan ko minsan, wala akong gagawin kundi mag-drive lang papuntang opisina 15 minutes. Naku, talagang bore na bore ako. Ano ba yun? Walang nangyayari. Para bang sayang, kulang. Kasi po nasanay na ako na for 15 minutes, I'm praying, talking to our God. Ang sarap pong masanay ng ganun. One day, mararanasan ninyo kung sisimulan ninyo, and you will feel void kapag itinigil natin minsan. Yun po ang katotohanan doon. So, saka yung kasi nagpapa-ignite nung love natin lalo sa Panginoon, at lalong nagiging intimate yung ating relationship sa Kanya. And ulitin ko po, kung tayo masyadong madrama sa buhay, isuko natin sa Diyos ang mga drama na yan. Okay? Yung pong mga drama na yan kasi, idadrag tayo niyan pababa. Lalo tayo mahihirapang lumakad sa ating buhay Kristiyano kung puro tayo drama sa buhay. Ang isang payo ko po, kung tayo madrama, masyadong emosyonal, wag na tayong manood ng mga dramatic na mga movie. Wag na. Dagdag lang po yan, mga kapatid. Panoorin niyo yung mga may kinalaman sa Bible, ang dami niyan, kami ni Mrs. Nag-spend kami ng time, learning pa rin. Sa online, ang dami, hindi nga namin malaman kung ano pipiliin namin sa dami. Spend time to these things, especially we are Christians, sa mga bagay na makalangit, hindi yung puro drama sa buhay. Kasi madadala sa ministry yan eh. Ayaw natin ng drama sa ministry. Walang drama sa ministry. We must be powerful sa ministry. We must be objective sa ministry, hindi subjective. Na kapag humarap tayo sa tao, kitang-kita yung lakas ng Diyos sa atin. Kitang-kita yung liwanag ng Diyos sa atin. Yung napaka-positibong epekto ng Diyos sa atin. So forget all of those drama. Unahin natin ang kaharian ng Panginoon. Isuko natin sa Kanya yan. And be a powerful, energetic minister of God. Hindi ko pa sinasabi maging robot tayo, maging manhead. I'm not saying that. But I think you know kung ano yung sinasabi ko. Okay? So, sabi so Mark 6:30 and 31, lahat ng kailangan ng pahinga, di ba? Sabi po dyan, and the apostles gathered together with Jesus. And they reported to him, after nung ginawa nila, they reported to Jesus all that they had done and taught. Nagre-reporting sila, Lord, ito naman yung ginanawa namin, sinunod po namin yung sinabi ninyong gawin namin, and so on and so forth. And he said to them, ang ganda-ganda po ito na mabasa ko siya. Sabi ng Panginoon sa mga apostol, after nang gawin nyo ka ng ministry, come away by yourselves to a desolate place and rest for a while. Nung mabasa kita, matagal na natin na tayo mababasa ng Biblia, pero nung mapapansin ko po itong parte na ito, sabi ko, Lord, this is how you care for us. Gusto din ng Diyos na after nating mag-minister sa Kanya, magkaroon tayo ng personal na pagpapahinga. Ang pahinga po, after ng pagtatrabaho natin. Ang pahinga po spiritually, after nating gawin yung ating mga ministry. Hindi pahinga all the way. Hindi pahinga all day. Matutuhanan tayo sundin ang sinasabi dito.
After gawin ng mga apostol ang dapat lang gawin na inutos natin Panginoon, then ang Lord mismo nagsabi, you deserve rest, anak. Sige, go. Pumunta ka sa lugar na gusto mong puntahan, magpahinga ka, anak. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon. Hindi niya po kinukuha ang oras natin, yung entire na oras natin. No. Alam ng Panginoon, meron tayong personal na pangangailangan sa buhay. Meron tayong mga oras kailangan natin gamitin for ourselves, for our family, for our mga something na mahalaga sa ating buhay. Wala pong problema ang Diyos doon. Gusto po ng Panginoon, after mong gawin ang lahat ng pinapagawa ko sa anak, rest. Never nating iisipin tayo pinapagod ng Diyos. Nakakapagod ba ang paninilbihan sa Panginoon, Kuya Rito? Hindi. Kuya Dennis, nakakapagod ba ang paninilbihan sa Panginoon? Kuya Alfonso? Ate Hana? Ikaw, Kuya Paul? Asawa ni Kuya Paul? Hindi. Kung mahal natin ang isang tao, lahat ng pinapagawa niya pag ginawa natin, we are not pagod. Lalong-lalo ng Panginoon. Pero you know what? Ang bait-bait ng Panginoon, He knows. Alam ko pagod kayo mga apostol. So please go. Magpahinga kayo. Ganun tayo kamahal ng Panginoon, mga kapatid. Meron talagang panahon kailangan natin magpahinga. Walang problema doon. Basta't gawin natin ang ministry natin, Lord, especially, di ba, umuwi naman tayo ng Pilipinas. Isang buwan tayo magbabakasyon. Okay, fine. Walang problema doon. Liliban tayo sandali sa ating ministry. Pero pag uwi doon, alam naman natin, kung tayo tunay na Kristiyano, ministry never stops. Ministry never stops. Hindi yung tipong pag-uwi natin, opo, hugubarin ko na ang pagiging pagkatao ko sa Riyadh at isusot ko na yung pagkatao ko sa Pilipinas. No. Dapat lagi natin suot ang kalulatian ng ating Panginoon. Bakasyon man o hindi. Kaya bantayan natin ang ating mga sarili kapag tayo nagbabakasyon. Do not be a fool. Huwag tayo maging hangal pag nagbabakasyon. Be wise. At paano magiging wise? Huwag lalabas sa pamantayan ng Panginoon. At magsilbi pa rin tayo, one way or the other. Diba? Habang tayo nagpapahinga sa Kanya. So come away by yourselves to a desolate place and rest for a while. Ang sabi ng Panginoon, rest for a while. Hindi niya sinabing rest. Mag-rest ka na. Alam niyo po ba kung kailan pag humingi tayo ng mahabang rest sa Panginoon, mamaya rest in peace na yun. Yes. Ganun ba, anak? Puro pahinga ka na nga. Sige, I will give you rest. Rest in peace. Di ba? Ayan. So, ang sarap maging Kristiyano, lalo na kung hindi tayo nakikipagpambunong sa Diyos. Huwag na natin gayahin si Jacob. Huwag na tayo makipag-resting sa Diyos kasi hindi naman tayo mananalo eh. Hindi tayo mananalo sa Diyos, mga kapatid. Yung kawalan natin ng respeto, panahon sa Kanya, hindi magtatagumpay lahat yan. Ang Diyos at Diyos pa rin ang siyang mananalo at the end of the day, so pag tayo nakikipagpambuno sa Kanya. So panghuli po, ito po yung ating loving words to ponder in the light ng ating pinag-usapan kanina. Ulitin natin, Matthew 11:28-30, paborito nating verse. Sabi ng Panginoon, come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ngayon, anong klaseng labor yung ino-offer ng Panginoon? Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest saan? For your souls. For my yoke is easy and my burden is light. So hindi po talaga burdensome, hindi po mabigat yung ministering binigay sa atin ng Panginoon. Ito pa nga yung mga bagay na kapag ginawa natin para sa Kanya, napapahinga ang ating mga kaluluwa. Magkakaroon ng peace, magkakaroon ng tranquility sa ating mga kaluluwa. At alam natin, because of God na ating pinagsisilbihan, at since yung yoke niya ang ating dala, which is easy and light, alam natin anong kahantungan ng lahat, right? Kung magpapahinga man tayo, doon tayo magpapahinga sa Kanyang piling sa langit. Yun yung klaseng pahinga na i-aim natin. Magpahinga sa piling ng Panginoon doon sa kalangitan.